Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang multi-talented actress na si Sue Ramirez at kung gaano nga ba siya kayaman. Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle, ang mga bagay na hindi nyo pa alam tungkol sa kanya, ang kanyang mga naging karelasyon at ang nagpapatibok sa kanyang puso ngayon kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera, ang espesyal na kahulugan o rason ng kanyang mga tattoo at kung gaano nga ba kalaki ang kanyang network ngayon. Masisilip nyo rin dito ang mga napuntahan ng kanyang pinaghihirapang pera gaya na kanyang nabili na bahay at mga sasakyan. Si Sue Anna Garina Dodd ay isang actress, model, endorser at singer. Siya ay ipinanganak noong July 20, 1996 sa Parañaque at doon rin siya lumaki. Nag-aral siya sa Sacred Heart School sa Parañaque para sa kanyang high school education. Ang kanyang ama na si James Peter Dodd ay isang white American na retired senior officer ng US State Department, habang ang kanyang ina na si Concepcion Garina ay isang Filipina na galing sa Sipalay City, Negros Occidental na nagsisilbi sa National Labor at Union Organization. Ang actress ay bunso sa 5 magkakapatid kung saan may 2 siyang kapatid na babae at 2 kapatid na lalaki, pero siya lang ang may dual Filipino at American citizenship. Si Sue ay spoiled sister sa kanyang kuya na si Alden Dodd at magka-birthday silang 2 at siya ay close naman sa kanyang ate na si Andrea at 5 years ang kanilang agwat. Itinuro ni Sue na ang kanilang ina ay isang superhero dahil nairaos nito ang kanilang pamilya. Kahit ang kanilang ina lang ang nagtatrabaho sa kanilang pamilya ay naalagaan pa rin silang 5 magkakapatid at ang kanilang ama na may sakit. Pero noong 2013 ay dumating ang nakakalungkot na pangyayari sa kanilang pamilya dahil pumanaw ang kanilang ama o haligi ng kanilang pamilya sa edad na 78 years old kung saan si Sue ay 17 years old sa panahon na yon. Alam niyo ba mga Meg na ang actress ay hindi nag-diet at kinakain ang lahat ng gusto niyang kainin at hindi mahilig mag-exercise pero nananatili pa rin ang kanyang magandang pangangatawan na ang isang rason na kanyang sinabi sa isang panayam ay eat in moderation. Siya ay hindi komportable na magsuot ng bra kaya kadalasan hindi siya nagsusuot nito. Para sa kanya, ang good asset niya ay ang kanyang cheeks o mga pisngi. Ang kanyang dream destination na mag-shoot ng pelikula ay sa Greece. Ang kanyang ultimate crush ay si Zanjo Marudo na nakasama niya sa teleserye na The Broken Marriage Vow. Ang kanyang favorite K-drama actors ay sina Lee Min-ho at Park Seo-joon. Favorite actress o idol ay si Ki Abad. Favorite song ay Your Love by Alamid. Favorite color ay yellow. Favorite food ay ang Korean food. Sa lahat ng hayop ay butiki ang pinakakinatatakutan niya. Mahilig siya sa long drives dahil nakaka-relax ito para sa kanya. Ang isang specific na kanta na pinapakinggan niya ng paulit-ulit kapag dumadaan siya sa heartbreak ay ang Walang Hanggan ni Quest. Tinuturing siyang beach babe at mahilig sa mga bakasyon sa dagat. Mahilig siyang magpalit ng hairstyle at nagustuhan niya ang kanyang pixie cut o short hair look. Ang kanyang close friends ay sina Cristel Fulgar at Maris Racal. Siya ay may mga tattoo at ang bawat tattoo niya ay may espesyal na kahulugan o rason kung bakit siya nagpa-tattoo nito. Gaya ng kanyang tattoo na Evil Eye o Blue Eye sa siko na may 3 kahulugan o rason. Una, it protect her from people and things that would want to harm her. Ang pangalawa ay palagi siyang inaasar na malaki ang kanyang mata kaya nagpadagdag siya ng isa pang mata. At ang pangatlo ay lungkot siya na hindi niya naman ang blue eyes ng kanya ama kaya nagpatato siya nito. May tattoo rin siya na Dance Try Sail Rise na ang rason ay hindi niya memorize ang lyrics ng kanta na official soundtrack ng kanyang pelikulang Ang Babaeng Allergic sa Wi-Fi. Kaya nagsulat siya ng 4 na keywords na ito sa kanyang kamay at pagkatapos ay naisipan niya na magpatato nito dahil para sa kanya very inspirational ang 4 words na ito at sobrang malapit sa puso niya yung pagiging ang babaeng allergic sa Wi-Fi. Ang sunflower ay pinatato niya dahil favorite flower niya ito. Nagpatato siya ng rainbow streak sa upper right chest dahil mahilig siya sa rainbow o makukulay na bagay at mahilig siya sa random things.
Ang kanyang tattoo na rose ay may secret meaning ito sa kanya. Ang kanyang tattoo na thunder icon na kulay dilaw ay mas makikita lang kung iilawan ito. Nagpatattoo siya ng signature ng kanyang ama at nagpalagay rin ng red X sa right ring finger niya na ang kahulugan ay treasure. Pangarap niyang magpakasal someday kaya kapag nalagyan na yon ng singsing, yun ang treasure niya. Sa isang panayam, sinabi niya na plano niya ring magpalagay ng katagang I don't care na iniisip pa niya kung saan parte niya papalagay. Kilalanin naman natin ang kanyang mga naging karelasyon at ang nagpapatibok sa kanyang puso ngayon. Ang una ay si Joao Constancia. Si Joao ay isang Filipino actor, dancer at singer. Ang actor na si Joao ay unang nakilala matapos manalo sa reality show na Pinoy Boy Band Superstar at mula noon ay naging miyembro ng boy band PH at pumasok din sa pag-arte. Dahil sa parehong industriya, nagkaroon sila ng pagkakataong magkatrabaho at mas makilala ang isa't isa. Hindi nagtagal, nauwi ito sa mas malalim na koneksyon hanggang sa tuluyang maging magkasintahan. Noong bandang 2017, kinumpirma ang relasyon ni Sue at Joao. At maraming fans ang natuwa sa kanilang tambalan dahil sa kanilang natural na chemistry at sweetness sa isa't isa. Madalas silang magbahagi ng mga larawan at sweet moments sa social media, kaya naman mas lalong kinilig ang kanilang mga taga-suporta at kitang-kita na masaya sila sa piling ng isa't isa. Sa loob ng kanilang relasyon, naging supportive sila sa kani-kanilang karera. Pareho silang busy sa showbiz, pero sinubukan nilang i-balance ang kanilang personal at professional na buhay. Ngunit tulad ng ibang relasyon, dumaan din sila sa mga pagsubok. Dahil sa kanilang magkaibang personalidad at abalang schedule, ay nagkaroon sila ng ilang hindi pagkakaintindihan. Noong September 2019, kinumpirma na naghiwalay na sina Sue at Joao matapos ang halos 2 taong relasyon. Ang dahilan ng kanilang paghiwalay noong ay para makafocus sa kanilang karera at personal growth. Sa kabila ng kanilang breakup ay nanatili ang respeto nila sa isa't isa at nanatiling magkaibigan. Ang pangalawa ay si Javi Benitez. Si Javi ay anak ng kilalang negosyante at politiko na si Albi Benitez at nagsimula siya sa kanyang showbiz career noong 14 years old pa lamang siya. Noong February 2020, nagsimulang umugong ang balita na nagde-date ang dalawa at maraming netizens ang nakapansin sa kanilang closeness sa social media. Noong August 2020, kinumpirma na rin ni Sue ang kanilang relasyon. Ayon sa kanya, isa sa mga nagustuhan niya kay Javi ay ang pagiging consistent, smart, very family-oriented at sobrang pasensyoso. Mas pinili ni Sue at Javi na panatilihing pribado ang karamihan sa kanilang relasyon. Hindi sila madalas magbahagi ng sweet posts, pero kapag ginagawa nila ay kapansin-pansin ang kanilang genuine na connection. Sa kabila ng kanilang busy schedules, si Sue sa showbiz at si Javi sa negosyo at public service ay napapanatili nila ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng mutual understanding at respeto. Pero ang kanilang 5 taong pag-iibigan ay nauwi rin sa hiwalayan kung saan kinumpirma ni Javi ang kanilang hiwalayan noong November 2024 at sinabi ni Javi na 4 na buwan na ang lumipas mula ng tahimik at maayos na naghiwalay ang kanilang mga landas. Ang kanilang hiwalayan ay mutual decision sa pagitan nila at walang third party involved. Ang pagkumpirma ni Javi ay nangyari matapos maglabas ng video ang showbiz gossip site kung saan makikita si Sue Ramirez at Dominic Roque na magkasamang nag-i-enjoy sa Siargao. Hangad ni Javi para kay Sue ang happiness at love na deserve para sa actress. Ang pangatlo at ang nagpapatibok sa puso ni Sue ngayon ay si Dominic Roque. Si Dominic ay isang actor at model. Sila ay unang nag-met noong 2010 dahil sabay silang nag-audition sa Star Magic at dahil magka-birthday sila, binati nila ang isa't isa ng happy birthday bawat taon. Kinumpirma nila ang kanilang relasyon noong December 2024. Sila ay parehong mahilig sa travel, extreme sports at manood ng dramas. Sila ay makikitang nag-i-enjoy sa kanilang mga travel sa Hong Kong Disneyland, snowboarding trip sa Hokkaido, Japan at nag-big bike ride din sila sa Baguio.
Nagtitraining din sila para sa High Rocks, isang competitive fitness racing format involving running and workout station. At ibinahagi ni Dominic sa panayam na ang actress ay ang kanyang The One. Nag-enjoy sila sa kanilang oras na magkasama at nagpaplano rin sila ng mga bagay para sa future. Ang actress ay nagsimula sa showbiz industry noong 2010. Sa isang panayam, ibinahagi ng actress na nakakita siya ng isang commercial para sa Star Magic audition sa TV at yun ang nagkumbinsi sa kanya na subukan ang kanyang kapalaran kaya pumila siya at pang 697 siya sa pila. Nagsimula siya ng 6 a.m. at natapos ng mga 11 p.m. Sa audition ay kinanta niya ang Angels Brought Me Here ni Guy Sebastian. Pagkatapos ng maraming callback, inalok ng Star Magic ang actress ng voice, dance at acting workshops. Ang kanyang unang proyekto ay sa isang teen variety show na Shout Out. Pumasok siya sa showbiz sa pag-asang mabayaran ang medical expenses ng kanyang ama sa panahon na yon. Nagsimula siya sa kanyang acting career noong 2011 sa isang teleserye ng ABS-CBN na remake ng Mula sa Puso. At sa parehong taon ay may ginampanan siyang minor role sa kanyang unang pelikula na Aswang at gumanap ng supporting role sa teleserye na Angelito Batang Ama. Noong 2012, gumanap siya bilang lead role sa remake ng Okat-Okat bilang kanyang second major role. Sa taong ito ay ipinares siya sa kanyang first love team partner na si Paul Salas. Lumabas rin siya bilang supporting cast sa teleserye na Angelito, Ang Bagong Yugto at sa Maalaala Mo Kaya sa episode na Baul. Noong 2013 siya ay makikita sa television series na Annalisa. Noong 2014 lumabas siya sa isang episode ng Maalaala Mo Kaya na Panyo, sa isang episode ng Ipaglaban Mo at sa comedy drama na Dream Dad. Noong 2015, lumabas siya sa episode ng Once Upon a Time at may special participation din siya sa drama revenge television series na Nasaan Ka Nang Kailangan Kita. Sa parehong taon, nag-participate siya sa 4th batch ng 5th season ng Kapamilya Deal or No Deal. Muling lumabas siya sa 2 episode ng Maalaala Mo Kaya na Shattered Dreams at Selfless Love. Makikita sa drama series na All of Me at sa pelikula na A Second Chance. Sa Book 2 ng Pangako Sa'yo ay gumanap siya bilang si Joy Ligaya Miranda. At sa parehong taon siya ay nakatanggap ng first nomination sa 32nd PMPC Star Awards for Movies bilang New Movie Actress of the Year para sa pelikula na Just the Way You Are. Noong 2016, may ginampanan siya sa romantic drama na Dolce Amore, sa Maalaala Mo Kaya na Paru-Paro, at sumali siya sa isang longest-running musical variety show na ASAP. Noong 2017, siya ay may ginampanan sa fantasy drama na My Dear Heart, sa horror action fantasy drama television series na La Luna Sangre, at isa siya sa celebrity contestant sa I Can Do That. Sa last quarter ng 2017, siya ay lead cast sa horror movie na The Debutantes, main cast sa television drama series na Hanggang Saan at supporting cast sa pelikula na Meant to Be, Ika-Something na Utos. Ang kanyang major role noong 2018 ay sa pelikula na Ang Babaeng Allergic sa Wi-Fi at lumabas siya sa FPJ's Ang Probinsyano. Noong 2019 ay gumanap rin siya ng lead role sa pelikula na Cuddle Weather, Dead Kids at sa Sunshine Family. Noong 2020 siya ay may Netflix movie rin na Finding Agnes. Makikita rin siya sa A Soldier's Heart, Oh My Dad at sa pelikula na Love Lockdown. Noong 2021 siya ay may pelikula na Princess Diaries, Mommy Issues at Boyfriend Number 13. Noong 2022 ay malaking karangalan para sa kanya na makasali bilang main cast sa television series na The Broken Marriage Vow. Makikita siya sa The Iron Heart at sa TV series na K-Love bilang si Val, kung saan nanalo siya bilang Best Supporting Actress Award at the Asian Academy Creative Awards 2023. Noong 2023, lumabas siya sa pelikula na Rewind. Noong 2024 sa pelikula na The Kingdom at performer sa It's Showtime. At noong 2025 ay sa pelikula na Flower Girl at One Hit Wonder. Simula October 2025 hanggang April 2026 ay isa siya sa main cast ng mystery action thriller television series na What Lies Beneath. Ngayong taon ay isa siya sa casts ng Philippine action romance drama series na si Gabo na pinagbibidahan nina Coco Martin at Julia Montes. At may iba pa siyang mga TV shows at mga pelikula.
At ngayon mga Meg ay malalaman nyo na kung gaano nga ba siya kayaman. Ayon sa ilang source, ang net worth ng actress ay around $2 million hanggang $4 million o 120 million pesos hanggang 240 million pesos. Ang mga napuntahan na kanyang pinaghihirapang pera ay ang kanyang bahay sa Quezon City kung saan dito siya nakatira at napundar niya ito noong 2019 sa edad na 22. At ito ang biggest achievement niya na nabili niya para sa kanyang sarili. Tungkol naman sa kanyang mga sasakyan ay mas pinili niyang hindi ito isinapubliko. Ngunit noong June 2017 ay nasangkot siya sa isang car accident kung saan nabangga ng isang truck ang kanyang kotse at nasira ang bahagi ng driver's side. Ibinahagi niya na siya at ang kanyang assistant ay ligtas at nagtamo lamang ng kaunting sugat. At noong December 2024 nakita si Sue sa isang car dealership kasama ang aktor na si Dominic Roque. Sinabi ng mga nakakita na binilhan raw niya si Dominic ng sasakyan pero ipinaliwanag niya na humingi siya ng tulong kay Dominic kung anong pipiliin niya na sasakyan dahil sa kaalaman nito pagdating sa iba't ibang brand ng mga sasakyan. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless.